Okay, magandang gabi, good evening mga kamista at good morning naman po diyan sa inyo. So, part 2 lamang po tayo doon sa ating latest report dito sa mga missing sa Bungeros mga kamista. At pasensya na po kayo, medyo hindi ko mailakas ang aking boses kasi may natutulog na. So, mga kamista, idudugtungan lamang natin ah, yung ating update dito sa missing sa Bungero. Ngayon po, ang araw na ito, December 9, bali December 10 na po dyan sa Pilipinas, lumabas nga po yung ah, ah, kaso na inilabas na ng Department of Justice laban dito kay Atong Ang at sa kanyang mga co-accuses dito sa mga nawawalang sa Bungero. So, bukod po kay Atong Ang ay 25 pa ang sinampahan ng kaso at so nabigyan na po sila ng mga ano po ng kaso ng DOJ, isinampa na po ito at ito nga po ang sinasaad. Nandiyan po sa screen po ninyo yung mga pangalan at kung ano yung mga kaso. So uulitin ko lamang po, nabanggit ko na ito do sa aking nakaraang video lang bago ito. Bali 10 ha. Ito po yung kaso na isinampa ha. 10 counts of kidnapping with homicide. 10 counts of kidnapping with homicide. Bukod pa po diyan, meron pa pong 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. So yun po ang mga kaso na isinampa kay Atong Ang at sa mga kasamahan niya. Bali 26 sila. So pero yung mga ibang mga nasangkot dito nung umpisa na pinangalanan din po ni alias Totoy, hindi po sila, meron pong hindi nakasama. At yan po ang aking i-update sa inyo. Unang-una po, si Gretchen Barreto ay hindi po kasama sa nakasuhan o sinampahan po ng kaso ng Department of Justice. Kung mapapansin nyo po, diyan po sa screen ninyo, kung babasahin po ninyo, may nakalagay po diyan sa ibaba. Ang nakasulat po ay ganito. Babasahin ko muna ha. As to the other respondent, the cases were dismissed without prejudice to the refiling of any complaint with the Department of Justice should future evidence arise linking them directly to the acts of unlawful detention. So, bali, hindi pa rin naman po tapos kasi yung mga hindi nakasuhan na yan, kung sakasakaling in the future or habang tumatakbo yung kaso, biglang masabit na naman yung pangalan nila at magkakaroon ng sapat na ebidensya, ay maaari pa rin po silang habulin ng batas at sampahan din ng kaso. Pero sa ngayon po, itong mga hindi nakasama sa kaso ay si Gretchen Barreto, si General Estomo, at saka si Brigadier General Macapas. So, sino ba itong mga ito? Sino ba sila? Si Gretchen Barreto ay ang live-in partner po na napapabalitang girlfriend po ni Atong Ang at itinuro po ni ano tawag dito, ni alias Totoy, ni Julie Patidongan. So para do sa mga bagong nakakapanood pa lang nito, bibigyan namin kayo ng konting information. Si Gretchen Barreto kasi ay isinabit din ni ni alias Totoy sa kasong ito nung umpisa o kasagsagan ng yung nitong nung mga isiniwalat na impormasyon ni alias Totoy laban kay Atong Ang dito sa mga nawawalang sa Bungero. At sinabi nga niya sa kanyang mga interview, kasali rin daw si Gretchen Barreto sa mga nag-uutos at nandoon daw si Gretchen Barreto habang nag-uutos si Atong Ang kung ano ang gagawain doon sa mga dinukot na mga nawawalang sa Bungero. So, ilang beses na nabanggit ang pangalan at talagang pumutok din nga at umingay nga ang pangalan ni Gretchen Barreto na siya ay kasabot dito. Maraming nag-expect na maaaring kasama siya sa makakasuhan, pero hindi po siya kasali mga kamista sa binabaan ng kaso ng Department of Justice.
for any reason, hindi po natin alam kung anong eksaktong dahilan, pero ang dahilan po nila dyan sa ngayon ay hindi sapat ang mga ebidensya para sila ay sampahan din ng kaso. At pangalawa nga po, itong si General Estomo. So mga nilalagay ko po yung mga picture po nila kasi para matandaan po ninyo, si General Estomo ay itinuro naman ni Julie Patidongan na ito raw po, kasi retired na ito retired na ito si General Estomo. Idinawit siya ni Julie na kasabwat din daw siya o may alam din daw siya sa mga illegal na ginagawa ni Atong Ang. Ang sinabi pa nga niya na mayroon dalawang betting station yata na ibinigay kay General Estomo itong si Atong Ang. So, pero lumalabas din po sa investigasyon, hindi rin po sapat para siya ay sampahan ng kaso. So wala po sila nakuhang sapat na ebidensya para sampahan din ng kaso itong si General Estomo. At ang isa pa nga pong general na hindi kasali sa mga sinampahan ng kaso ay itong si General Macapas. Para po sa kaalaman po ng lahat, itong si General Macapas ay siya ang sumundo sa kapatid ni Julie Patidongan o ni alias Totoy sa Indonesia. So, ang kwento po nito, si General Macapas, sinundo niya itong mga kapatid ni alias Totoy sa Indonesia para makabalik nga sa Pilipinas at maging state witness din dahil itong dalawang kapatid ni alias Totoy ay direktang naglingkod din o nagtrabaho kay pangalan nito, kay Atong Ang. At itong may video lumabas din na itong kapatid ni alias Totoy, isa yung nasa video na kumukuha ng pera noong mga nawawalang sabongero sa ATM. At alam niya kung sino yung mga pulis na kasangbat o kasangkot noong mga panahon na yon at siya ang nagtuturo. Kaya po naging state witness din po sila. So ngayon po, itong si General Macapas ay kaya po idinawit ngayon sa kasong iyan. Ang pinaratangan din siya ni Julie Patidongan na kinuha daw po ni General Macapas yung mga memory card ng cellphone ng kanyang mga kapatid habang pabalik sa Pilipinas. So nandoon daw po yung mga ibang video ay yung mga ibang ebidensya laban kay kay Atong Ang. So, pero ang nangyari pa nga po diyan, medyo uminit ang issue at ito nga po si General Macapas ay tinanggal, hindi naman po tinanggal sa serbisyo kundi inilipat siya, nirelieve siya sa katungkulan niya sa CIDG. Dinala po siya sa ibang lugar sa Western Visayas po yata. This is during the time of General Torre, nung naging chief PNP si General Torre. So mga kamista, so yun po yung naging latest muna po na update natin. Bukod po doon sa nasampahan na nga po ng kaso si Atong Ang, nandyan nga po sa screen nilagay ko yung tawag dito, yung kaso, yung mga pangalan ng mga pulis at wala nga po dyan yung pangalan ni Gretchen Barreto, ni General Estomo at ni General Macapas. So ibig sabihin po, kagaya nga po nung nasabi doon sa papel ay wala pong sapat na ebidensya para maisama yung mga pangalan ng mga dating na inakusahan, kaya hindi po sila kasali sa mga sinampahan ng kaso ng Department of Justice, mga kamista. So yan po ang ating latest report, mga kamista, at subaybayan po natin ang mangyayari sa mga darating na araw kasi pagka ganyan pong binabaan na po ng kaso ay susunod naman po niyan ay bababaan na rin po sila ng subpoena, maaari na po silang hulihin. At tandaan po natin, mga kamista, wala pong bail ang kaso ng kidnapping. Katulad ni Atong Ang at ng kanyang mga kasabwat o kasama doon sa mga kinasuhan na 25, ay lahat po sila pag sinampahan na ng subpoena at dinampot ng pulis, sila po ay makukulong habang nililitis po sila. Wala po iyang bail. No bail po ang mga kaso ng kidnapping. Hindi sila po pwedeng makakuha ng
pansamantalang kalayaan habang naghihiring dahil ang kaso po ng kidnapping ay mabigat at yan po ay may kaparusahan agad na pag ikaw ay sinagpi na, ikaw ay nakakulong na habang nililitis ang iyong kaso. So mga kamista, hanggang dito na lamang muna at bibigyan ko pa pa rin kayo ng mga update sa mga darating na araw basta't may nalaman tayo. So maraming pong salamat sa mga sumusubaybay pa rin sa akin. Pasensya na kayo. Hindi ako makapag-react ng masyado. Medyo hinihina ko yung boses ko sin gabi na rito sa akin, may natutulog na. So mga kamista, thank you very much. At kung bago ka po sa akin dito sa akin channel, paki-subscribe, like, and share naman po. At don't forget to comment. Mag-comment po kayo para malaman natin kung ano yung mga saloobin po ninyo, kung ano sa tingin ninyo ang nangyayari ngayon na dito sa kaso ng mga missing sa Bungero, kung saan ito patungo. So, muli mga kamistam, sasabihin ko pa rin ito lagi at lagi ko po ito sinasabi sa inyo sa lahat ng vlog ko. Ang lahat po ng mga akusado na sinampahan ng kaso ngayon o sasampahan pa ng kaso, silang lahat ay inosente pa rin po sa batas. They are still presumed innocent until proven guilty. Kasi nililitis pa rin po yan. Huwag muna po tayo humusga kaagad sa kanila na sila ay keso ganito, ganyan. Pero of course, we are human being, mga tao lamang tayo. Yung feelings natin, yung sama ng loob natin sa mga nangyayaring mga karumal-dumal na krimen, inilalabas lamang natin. Pero as I've said, they are still presumed innocent in the until proven guilty in the court of law. So hindi pa po sila talagang mga guilty hanggat hindi bumababa ang final verdict ng mga hukom diyan po sa ating korte suprema, sa mga korte. At ito po ay labanan ng mga magagaling na abogado at mga credible evidences. Kaya mahaba-haba po ang tatakbuhin ng kasong ito, kaya subaybayan po natin at ipanalangin pa rin natin na mauwi sa tama yung verdict at yung makakuha ng tamang hustisya yung mga namatay, yung mga dinukot, yung mga nawala, at ganun din yung kanilang mga pamilya. So mga kamista, maraming po salamat. Hanggang sa muli, please comment, like, subscribe, and share po sa mga hindi pa subscriber. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, God bless us all, at advance Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat po.